Ang paggamit ni Gojo Satoru ng kanyang Halo Purple at 200% power up sa tulong ni Ijichi, Gakuganji at Utahime na sumira at nagwasak sa kanang kamay nitong si Sukuna. Therefore, starting the battle between the Honored One and the Fallen. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye tulad na lamang ng mga pagbabago at mga confirmed na details kumpara sa spoiler chapter review. Most especially pagdating sa paggamit nila ng curse technique. It's the updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi kang ding updated sa recent timeline ng series. Huwag nyo din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb dahil doon natin i-upload ang ating theories, analysis at ang iba pang mga bagay na hindi natin may upload sa channel na to. Now tulad ng dati, hindi na natin babalikan pa ang previous chapter kaya kung gusto nyong makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin nyo munang napanood nyo ng ating previous chapter review ng Jujutsu Kaisen chapter 222. At kung gusto nyo ay panoorin nyo na din ang ating chapter review sa spoilers ng chapter 223 para medyo magkaroon din kayo ng idea sa iba pa nating nabanggit sa video na yon. But with all of that being said, let's proceed right away dito sa official chapter release ng chapter 223. Right in the very first page, makita natin ang title ng chapter na The Decisive Battle in the Uninhabited Demon-Invested Shinjuku. At ang nafe-feature naman sa panel na ito ay ang pinakasentro ng Shibuya na kung saan ay unang nagsilabasan ang mga cursed spirit na in-release nitong si Kenjaku. Makita din natin na nandito pa ang boulder na nanggaling sa Maximum Meteor nitong si Jogo nang maglaban sila ni Sukuna. Dito din ay mafe-feature itong si Ijichi at si Gojo habang nag-uusap sila at natanong ni Ijichi kung ano daw ang pakiramdam sa loob ng dimensyon ng Prison Realm. Na sinagot naman ni Gojo na it's the same feeling kapag daw nagtatrabaho ang isang tao at napaka-busy sa work as if napakabilis na nagdadaan ng oras but at the same time it is very tiring daw. So we can assume na mabilis talaga ang pagtakbo ng panahon sa loob ng Prison Realm at nag-i-inflict din ito ng stress sa katawan ng kung sino mang natatrap sa loob. Matapos naman niyang sagutin itong si Ijichi ay nagtanong din siya dito ng kung ano daw ang nangyayari sa mga tao na nasa loob ng B5. Kung aalalahanin natin, ang B5 ay ang lugar kung saan naglaban ang disaster cursed spirits at itong si Gojo. Doon din ang lugar kung saan napatay ni Gojo si Hanami. Tinagot naman siya ni Ijichi na kung saan sila nakatayo ngayon ay ang epicenter kung saan nagsimulang magsilabasan nga ang mga cursed spirits at kung mas malapit daw doon ang mga residente or ang mga tao ay mas mababa ang rate of survival nila. So it means na kung mas malapit sila doon ay siguradong hindi sila mabubuhay at kung mas malayo ay mas mataas ang chances na buhay pa sila ngayon. Subalit nasabi din itong si Ijichi na ang lahat daw ng mga survivors sa nangyaring laban sa B5 ay hindi namatay at nakarecover na. Kung paano sila nakasurvive ay dahil sa naiwan na essence ng cursed energy nitong si Gojo Satoru. Nang dahil na nga sa napaka-intense nito ay natakot maging ang mga malapit na cursed spirits na dahilan kung bakit nakasurvive ang mga taong nasa loob ng B5. So this just proves na maging ang cursed energy pa lamang ni Gojo Satoru ay may naiiwan ng napakalakas na aura na maging ang mga high level na cursed spirits ay natatakot. Naitanong din naman ni Gojo kung ano ang nangyari sa mga taong inabot ng kanyang unlimited void dahil kung babalikan nga natin ang laban niya laban kila Jogo, kay Hanami at kay Choso at kay Mahito ay napilitan siyang gumamit ng kanyang domain expansion para mapatay ang mga transfigured humans na nakamix up na sa mga pure na humans pa. And since normal na tao lang sila at hindi nila kayang i-intake ang napakaraming nag-flood na information sa kanilang utak di tulad ng mga cursed sorcerers, na-input sila into a coma for a short duration of time lang daw at ngayon naman ay naka-recover na itong lahat, sabi ni Ijichi. Nang dahil dito ay nakampante itong si Gojo at nagpatuloy sila sa pag-akyat sa building na kanilang kinatatayuan at sa taas pala nito ay nandito nag-aantay si Gakuganji at si Utahime habang sinasabi naman nitong si Gojo na let's go, Grandpa and Utahime. And since it is December 24 na nga, alam din naman ni Sukuna na ngayon ang araw na itinakdaan ni Gojo Satoru ng kanilang duelo. Subalit napatanong dito si Uraume dahil hindi naman na-specify ni Gojo kung ano ang lugar at kung ano ang oras ng simula ng kanilang paglalaban. Pero it's as if alam na ni Sukuna kung ano ang mangyayari dahil kitang-kita niya mula sa kanilang kinatatayuan ng overwhelming na aura. At ang nag-uumapaw na cursed energy nitong si Gojo Satoru. But before that ay nagkaroon muna ng konting flashback sa pag-uusap ni Gojo Satoru at nitong si Gakuganji.
Dito inamin ni Gakuganji na siya ang pumatay kay Yaga, subalit hindi nagalit si Gojo kay Gakuganji dahil alam niya at naiintindihan niya na sumusunod lamang sa mga utos itong si Gakuganji at kasalanan din naman daw niya dahil hinayaan niyang masil siya sa loob ng prison realm. Dahil as long as nabubuhay naman si Gojo Satoru at present sa situation ay hindi nila mauutusan si Gakuganji na patayin si Yaga. Dahil sa pagtatanong nitong si Gojo ay nabanggit din itong si Gakuganji ang sikretong ipinasa sa kanya ni Yaga Masamichi na kung paano makakapag-create ng isang perfect na cursed corpse tulad na lamang nitong si Panda. Makita din natin sa scene na ito na nandito si Panda at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Dito ay natawa na lamang si Gojo Satoru habang sinasabi niyang nagbago na daw si Gakuganji dahil kung ito daw ang dating Gakuganji na kilala niya hindi ito mag-aalinlangan na sabihin ang tungkol sa impormasyon na yon sa higher ups. Nang dahil dito ay naisip ni Gojo Satoru na medyo nagbabago na for the better si Gakuganji kaya hindi niya na ito binigyan ng punishment. And it's as if pinatawad niya na ito indirectly. Dito ay makita din natin na nagkakaroon na ng character development si Gakuganji. Dahil kung babalikan natin ang animated season na ng Jujutsu Kaisen, makita natin doon na it's as if si Gakuganji ay isang antagonist pa. Isa pa nga siya sa nag-utos sa mga estudyante ng Kyoto High na patayin at i-exterminate agad itong si Yuji Itadori. But now we can see na isa na talaga siyang literal na ally. And then we get to see na minasakir na nitong si Gojo Satoru ang lahat ng higher ups habang sinasabing napakalaki daw sana ng magiging pagbabago at magiging mas maganda ang flow ng Jujutsu Tech kung sakaling si Yaga Masamichi ang magiging head. Which is much more likely na siya talaga maging head ngayon dahil wala na kahit na sinong nakaupo sa seat at hindi naman sigurado magiging head itong si Gojo Satoru dahil ayaw niya ng responsibilities. And then another character in this flashback is Ijichi habang nagtatanong si Ijichi kung bakit siya pa ang napili ni Gojo Satoru na mag-set up ng barrier para sa kanilang plano. Na sinagot naman ni Gojo na dahil daw sa siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang tao. With a very serious face kaya hindi talaga dito nagbibiro si Gojo Satoru and naramdaman dito ni Ijichi ang sincerity ng sinabi ni Gojo na dahilan kung bakit na-overwhelm siya at may kita natin ngayon sa present time na ginagamit na ni Ijichi ang kanyang barrier within Gojo Satoru's commands dahil hindi na din siya nakatanggi at gusto din niyang makapag-live up sa expectation ng The Strongest. Dito ay makita natin na may konting tumatakbo sa isipan nitong si Ijichi as if isa daw siyang coward at isang duwag at napili niyang tumakbo at maging ang pagtakbong yon ay hindi din niya pinagdesisyonan dahil nabanggit nga sa previous chapters na ang dahilan kung bakit naging isang personal driver nitong si Gojo si Ijichi at hindi siya naging isang cursed sorcerer ay dahil sa tinakot siya nitong si Gojo. Subalit that is for the good naman dahil kung sakaling naging cursed sorcerer siya ay maaring patay na din siya ngayon nang dahil na nga sa hindi naman siya ganun kalakas. Even though it is way past his limit ay pinilit pa rin itong si Ijichi na makapag-create ng barrier na magsasurface sa gusto mang gawing plano nitong si Gojo Satoru. And then we also get to see Utahime na ginagamit na ang kanyang curse technique na way back in the previous video ay tinawag nating solo-solo Kinku. Pero dito ay tinawag na itong solo-solo prohibition zone. Ang curse technique na ito ni Utahime ay parang isang support type na nag-i-increase ng cursed energy output at cursed energy reserve sa pamamagitan ng kanyang ritual dance na ginagawa. As long as nasa loob sila ng range ng kanyang curse technique at as long as pinipili niya ang mga ito na mag-benefit sa kanyang curse technique. Dahil kahit nasa loob ka ng range, kung hindi ka naman pinipili ni Utahime na maging buffed up, ay hindi ka pa rin magbe-benefit sa power up na yon. And then dito ay nabanggit na ang skill and mastery ng isang cursed sorcerer ay nasusukat sa kanilang subtraction o sa kanilang pag-umit ng mga incantations or hand signs na prerequisites para makapag-launch ng isang curse technique. So simply said, nasasabi dito na nagiging mas skillful ang isang cursed sorcerer kung kaya nilang gamitin ang kanilang curse technique without any incantations or without any hand signs. As if, kaya nilang i-launch ang kanilang curse technique nang wala man lang ginagawang kahit na anong preparation. Subalit dito ay nabanggit na walang inumit na kahit na ano itong si Utahime. But bagkus, mas lalo pa niyang pinahaba at mas lalo pa niyang ginawang precise ang ginawa niyang ritual. Mas dinagdagan niya pa ang kanyang hand signs, mas pinaganda pa niya ang kanyang dance at mas tinaasan niya pa ang level ng kanyang incantation kasama na rin ang pagbibigay ng sounds nitong si Gakuganji. Na dahilan kung bakit maging ang kanyang sariling effectiveness ng curse technique ay nag-increase pa into 120%. Now this is where it is also stated na dito magdedepend kung sino ang magiging challenger sa gitna ng current strongest sa present era at ang pinakamalakas naman sa buong history.
ng Cursed Sorcerers, which is literally referring dito kay Gojo at kay Sukuna. Makita natin dito na maging si Gojo ay nagkakaroon ng kanyang sariling incantation na hindi pa natin nakita sa buong kwento ng Jujutsu Kaisen. Dahil every time na makita natin si Gojo, kahit nagaano pa kalakas ang kalaban nito, ay hindi man lamang ito nagbibigay ng kahit na anong incantation, kahit na anong channeling, at kahit na anong mga bagay or preparation except sa kanyang hand sign. But here we can clearly see na may binibigkas na incantation itong si Gojo habang sinasabing 9 points, polarized light, Crow and Shomyo chant, the gap between within and without. Walang kahit na konting step na nilaktawan itong si Gojo Satoru habang nilolaunch niya ang 200% na power up na Halo Technique Purple. Nang dahil dito ay nakapag-create siya ng isang napakalakas na purple, hindi lamang malakas in terms of intensity kundi maging in terms of size. Nang naramdaman nito ni Sukuna ay nakaramdam siya ng takot at kaba, subalit naramdaman din niya na china-challenge siya dito ni Gojo Satoru na dahilan kung bakit pinili niyang pigilan ito. Which is napaka-absurd dahil kung titingnan natin, maging ang napakalalaking mga buildings ay nagdi-disintegrate at nawawasak habang tinatamaan ito ng purple, and it's as if si Sukuna ay isang tuldok lamang in comparison sa napakalaking ataking ito. Hindi din dito napansin ni Sukuna na napakalakas ng atake not until point blank range or direct contact. Nang dahil na nga sa barrier na kinereate nitong si Eiichi at hindi nalaman nitong si Sukuna na napakalakas ng intensity na kinereate ng output ng atake nitong si Gojo at akala niya isang simpleng atake lamang yon. Kaya naman nagkaroon siya ng confidence na kaya niyang pigilan yon barehandedly, which only means na kung sakaling nalaman lang sana ni Sukuna na isang purple yon at 200% ay maaring iniwasan niya lamang ito at hindi niya ito tinang. Nang dahil sa ataking yon ay naputol ang kanang kamay nitong si Ryomen Sukuna, which is 20 fingers na, kaya hindi natin mamamalit ang ataking ginawa ni Gojo dahil si Sukuna ay nasa prime na right at this moment. Then there goes a very hard panel na nagpapakita ng the strongest sorcerer in history versus the strongest sorcerer of today. Referring to Sukuna as the strongest sorcerer in history at itong si Gojo naman ang strongest sorcerer of today. Makita natin dito na matapos itank nitong si Sukuna ang napakalakas or ang pinakamalakas na teknik na nakikita natin mula kay Gojo Satoru except sa kanyang domain expansion ay nagagawa pa rin niyang ngumiti. So it means na hindi talaga yun ang pinakamalakas na teknik ni Gojo at meron pa siyang napakaraming weapon at disposal. Dahil kung sakaling yun nga ang pinakamalakas niya ay siguradong kakabahan na to ngayon dahil nagawa yung pigilan nitong si Sukuna. Si Sukuna naman hindi din kinakabahan kahit naputol na ang kanyang kanang kamay dahil maaring napakarami din niyang weapon at disposal at hindi niya kakailanganin ng kanang kamay na ito para makapag-launch ng ibang atake. This just proves the respect they had for each other na talagang hindi nila minamaliit ang isa't isa. Dahil na nga sa confident pa rin itong si Sukuna matapos maputol ang kanyang kamay, nagsalita ngayon si Gojo Satoru na hindi daw naiintindihan ni Sukuna ang sitwasyon kaya naman napaka-confident pa rin ito. Habang sinasabing you are the challenger here, as if itong si Gojo Satoru ang parabang merong title dito at itong si Sukuna naman ang underdog na dahilan kung bakit nagalit naman si Sukuna at parang mas lalo pa siyang nainsulto. Now that's where the chapter ends, but surely sa susunod na chapter release it will be a full all-out battle sa gitna nitong si Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna. Now I take back what I said before na magkakaroon ng disadvantage dito kay Sukuna nang dahil na nga sa hindi niya magagamit ang kanyang kanang kamay sa pag-create ng mga hand signs para maisamon ang kanyang 10 Shadows curse technique na ng kanyang vessel na si Megumi. I think ito ang magiging dahilan kung bakit mapapaagap itong si Sukuna sa paggamit ng iba pa niyang mga attributes na nakabase sa kanyang tattoo. Tulad na lamang nang makita natin gamitin itong si Sukuna ang kanyang fire attribute nang makipaglaban siya kay Jogo. So it means maaring maaga nating makita ang iba pang natatagong teknik nitong si Sukuna. But at the same time naman dahil nakita nating hindi ganon ka-effective maging ang 200% na powered up na Halo Purple nitong si Gojo Satoru, surely gagamit din siya ng napakaraming techniques dito dahil as we know, kakaunting teknik pa lang ang alam natin na ginagamit ni Gojo Satoru. Kaya siguradong marami pa siyang teknik at disposal na hindi pa natin nakikita dahil wala pa namang worthy opponent para gamitan ng mga malalakas na teknik na yon. But there is also one more thing to consider. Alam naman natin na ang original na form ni Sukuna ay merong 4 na kamay, so it means kahit mapatay pa or mawasak ni Gojo ang 2 kamay nitong si Sukuna, ay may matitira pa rin siyang 2 kamay para mag-create ng hand seals.
And nabanggit din itong si Kenjaku na as of the moment ay pwede nang mag-transform itong si Sukuna sa kanyang original form, and it's just that gusto pa rin niyang gamitin ang katawan nitong si Megumi kaya hindi niya pa yung ginagawa. Maaring sa susunod na chapter ay gamitin na nitong si Sukuna ang kanyang original form para maisamon niya na agad si Mahoraga at ang iba pang mga Shikigami within the Ten Shadows Curse technique. But I think that is all para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 223 official chapter release. How about you guys? How do you feel? Sino sa palagay nyo ang mananalo kay Ryomen Sukuna at kay Gojo Satoru? You can rest assured na binabasa ko ang lahat ng comments, kaya kung meron kayong tanong at konting suggestions, siguraduhin nyo nang nailagay nyo yan sa comment section below. Be sure to leave a like, subscribe para palagi kayong updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.